Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Ang topic natin for today is chronic kidney disease. May benepisyo ba sa low carb lifestyle? CKD. Ito ngayon, 7th leading cause of death sa Philippines. Okay? So, tumataas ang incidence ng CKD, mapabata, matanda. And now, tumataas ngayon sa mga bata yan. Younger ng younger. Okay. Bakit? Ano ba ang mga sanhi ng CKD? Okay? Tatlo ang ibibigay ko po sa inyo, no? So, kinig po lahat. Diabetes cause CKD. Hypertension cause CKD. Obesity can also cause CKD. So, lahat po yan, itong tatlong to, pag meron po kayo niyan, you need to do laboratory workup para malaman natin, are your kidney function normal or abnormal? No? Seek medical consult agad. Kasi marami sa atin, hindi nila alam na meron silang CKD, malalaman na lang nila pag may simptomas ng nararamdaman, which is malala na. Kaya kadalasan, pag kayo may mga pasyente na nagda-dialysis, nung umpisa walang nararamdaman, nung nagkaroon ng mga simptomas, mga senyales, nagpa-laboratory, wow, ang creatinine 1,000, ang creatinine 600. Oh, di ba? So, always remember that CKD is very, very, nakakatakot pagka nagkaroon ka. Sino ba sa atin ang may gusto na merong tubo sa leeg, tubo dito sa kamay, kasi pagka CKD5, may stages po yan, no? CKD5, dialysis. Sino may gusto mag-dialysis? Wala. Kaya, imagine natin yan, na may tayo CKD, paano? Ito ba may benepisyo kapag naglo-low carb tayo? Isipin natin, no? Ang diabetes, ang hypertension, ang obesity, na address ng low carb. Okay? To prevent CKD, mawala ang diabetes, no? Mawala ang high blood, mawala ang obesity, mag-normal ang timbang natin, do low carb. And please, if you have health condition like this, you need guidance. Hindi po siya napakadali intindihin, hindi po. May iba, kayang intindihin, may iba, mas lalong marami, hindi. Okay? Ang stages ng CKD, tandaan po ninyo, no? Meron tayong stage 1, stage 2, stage 3A, stage 3B, stage 4, stage 5. Paano nila malalaman yan? Depende po sa filtration rate ng kidney po ninyo. Okay? Diyan binabase ang stages ng CKD. So, kung nanood po kayo kagabi, meron po kaming guest, 60 years old, no? She was diagnosed with CKD5 2 years ago. So, matagal na. And naging pasyente ko siya. Naglo-low carb na, pero kailangan nila ng may tutulong, may mag-guide, may mag-monitor. And eventually, nahanap nila ako. And ginaid ko sila regarding. So, umpisa, yes, magugulat kayo. Kadalasan kasi, pagka CKD, restricted na ang protein. No? Yung iba sinasabi, palm size per day. No? Mas specific ako because binabase ko na yan sa timbang. Kung ano yung timbang,
i-multiply natin sa either 0.6 to 0.8. Kadalasan 0.6 ako nagbabase. Huwag na natin iintindihin po yung pagbaba kasi pagka binabaan natin ang protina natin, sigurado bababa ang timbang natin. And eventually, mapapansin ninyo ang payat-payat. Okay? And imagine that, bakit ganito ang nangyayari sa kidney natin. Chronic kidney disease can be handled, can be treated through lifestyle change. Okay? Ang CKD, ang isang main niya is insulin resistance pa rin. Okay? That causes the hypertension, the dyslipidemia. Pagka may CKD tayo, pansinin nyo, yung mga nag-high carbs, mataas ang triglycerides, mababa ang HDL, mataas ang LDL. BU and CREA ang tataas. Okay? Yung last patient ko, ito yung kagabi na bisita namin, guest namin, no? Ang kanyang BUN is normal. 35, ang range ng normal is up to 39. Ang CREA niya, elevated ng 0.1. Ang normal sa female is 1.1 dun sa range. Ang result niya is 1.2. Okay? Nung kinompute ko ang kanyang EGFR, wow! CKD3A from CKD5. Pagka CKD5, ang EGFR is less than 15. No? Terminal case. Ito na yung talagang dapat dinadialysis. Hindi pwedeng hindi. Kung hindi, pwede siyang mamatay. And malalason po ang katawan ninyo kung hindi madadialysis. Pero, patient ko, kagabi, ayaw niya magpa-dialysis. So, nag-decide siya, lifestyle change. Okay? Hindi lang decision niya. Siyempre, nagdasal, decision ng family, nagdasal sila. The Lord, ang Panginoon pa rin, ang pinakamagaling na doktor sa atin. No? Siya pa rin ang nasusunod sa lahat. So, from CKD5, minonitor ko, ginaid ko for 4 months. And then, every 3 months, nagpa-follow up din sa akin. Tinatanong ko sa kanya ang lifestyle niya, ang habit niya, you need to do exercise. Ano ang fasting mo? Huwag mo muna intindihan timbang. Ang mahalaga, yung root problem, root cause, maayos natin. And wow, awa ng Diyos, from CKD5, stage 5, na dapat dinadialysis na siya ngayon. Ngayon, CKD3A. And eto, wag po tayong titigil, making goals. Yun ang goal niya. In-advise ko, continue your goal. Mas madali na yan, CKD3A. Kung bumaba yan ng CKD5 to CKD3A, walang imposible. Pwede siyang bumaba to CKD2 or CKD1. Meron kaming patient, kasama ko si Kuya Gibo, from CKD3, naging CKD2. Ang ganda-ganda niyan. Ibig sabihin, nakaka-recover ang kidney. No? Kaya, once you are in dialysis, please make sure to change your lifestyle to a healthier one. Hindi ibig sabihin na nagda-dialysis ka na, total, may lalabas naman yung toxin, you can eat anything with gusto. No. You need to eat the proper food. Wag na pong junk foods, wag na po yung mga processed meat. Diyan na damage ang kidney sa mga kinakain po natin, ng mga sugar food, sugar drinks, mga processed food, the unhealthy lifestyle, unhealthy eating. Diyan nangyari po yan. So imagine that. Pupunta ka sa dialysis, ang kakainin mo, puro chichirya. Puro instant. Puro processed. Well,
dialysis, eating this processed food, toxin na sa katawan natin. So, akala nyo na lilinis ang katawan ninyo, nagpapasok pa rin kayo ng mga poisonous food. Okay? So, hanggang kailan? Hanggang hindi na kaya ng katawan ninyo na malinis ang mga toxin na yan. Okay? So, sa lahat ng mga may CKD po ngayon and naglo-low carb, please, if you are in dialysis, eat real foods, no sugar food, sugary drinks, no processed food, no fast foods. Please, kumain po kayo ng healthy, natural food. Okay? Yan. And now, minsan, ang kinakatakutan nila is, pagka sinabing protein restriction, nakakaroon ng risk for malnutrition. Tama? And, pagka nasa low carb po tayo, hindi naman, kasi sabi kasi ng mga iba, no? Yung mga hindi naglo-low carb dyan, ang alam nila, pagka nag-low carb ka, high protein ka. Which is no. Hindi po yun totoo, ha? Okay. Ang low carb, alam nyo bang mayroon siyang natural caloric restriction? Okay? Natural caloric restriction. Bakit? Paano yun? Kumakain ka sa mga low carb, kumakain ka ng mga animal fat, animal meat. Okay? Nabubusog, tumatagal ang gutom. So, hindi siya nagugutom, nagfa-fasting. So, 2 meal a day, average yun, or 1 meal a day. 2 meals a day, 1 meal a day. Kadalasan, ganyan na lang ang kain ng mga low carber. So, sa tingin nyo, madami ba siya nakakaing protein? No. Okay? Akala kasi ng mga iba, pagka nag-low carb ka, ang kain ng mga low carber, may breakfast, may merienda sa umaga, tanghalian, may merienda sa hapon, may hapunan, and may midnight snack. Okay? Yun ang iniisip nila. Kaya sinasabi nilang napakadelikado ang low carb sa mga health condition like CKD, diabetes, no, hypertension. Doon sila nagkakamali. If they study about low carb, di nila alam na it has a natural caloric restriction. No? Kaya nga, mas mahalaga is to be guided by a doctor, to be guided, monitored, when you have a health condition like CKD or mga diabetic na nag-i-insulin. And of course, hindi mahirap i-handle yan kung walang gumagabay, walang nakamonitor na doktor. Okay? Once meron yan, the patient also need to be coachable. Kasi if you have doubt, nagpa-coach kayo, may doubt kayo sa ginagawa ninyo, hindi kayo makikinig. Makikinig lang kayo doon sa mga sabi-sabi. Okay? Bakit nag-improve yung patient ko kagabi? Because sumunod siya. Bakit siya sumunod? Dahil alam niya, gagaling siya doon, alam niya, para hindi siya ma-dialysis, kailangan niyang sumunod, pag-aralan. And now, lifestyle na niya ito. Ang low carb, fasting, and also an active lifestyle. So, nag-exercise na siya. Okay? Mahalaga dito is always right mindset. Maraming magsasabi, mali yan. Yes, mali kung hindi tama, kung hindi nagpapag-guide, hindi nagpapamonitor, maling-mali. Kasi wala kayong idea regarding sa CKD, ano mga komplikasyon. Because alam niyo ba, ang CKD or yung mga diabetic, it is individualized approach. You need to be monitored. Individualized. Ibig sabihin, iba-iba ang katawan natin, iba-iba ang mga nararamdaman natin, iba-iba ang gagawin ng doktor niyo habang nakamonitor.
Okay? To be safe, you need to be monitored talaga. Napaka complicated cases itong CKD. No? Maraming kukontra, but sa dami ng hinandle kong mga may CKD, maraming nag-improve. Maraming hindi. Okay. Ako ay si Doc Bry, tutulong. Ang main na titingnan natin is pasyente pa rin ang magde-decide niyan. The patient will be still in charge of his or her health. Kayo pa rin ang nasusunod dyan. Kaya kahit na anong instruction ko, kahit na anong advice ko, recommendation, kung kayo panakaw-nakaw ng tikim, nag-cheat, hindi sunusunod, no? Wala rin. Kaya magtataka tayo, bakit hindi nag-i-improve ang aking CREA, ang aking BUN? It's because meron kayong mga ginagawa na hindi nyo nire-report sa akin. Meron kayong ginagawa na hindi ko in-advise. Okay? So, you're still in charge of your health. Kaya, kung gusto nyo mag-recover, kumanda ang kidney function, mag-improve ang health. Kasi, doing low carb, it will improve your sugar. It will improve your BMI, your weight. It will improve your hypertension. Normalize. It will normalize all mga causes ng injury sa kidney. Pagka nag-improve, nag-normalize, napapahinga ang kidney, nag-heal, nagre-recover. Pero take note, no? CKD, may damage na ang kidney natin. Kung hahayaan lang natin na palaging sa mga kinakain natin, nadadamage ang kidney, hindi siya magre-recover. CKD5, wow, amazed na amazed ako. Bakit ang CKD5 naging CKD3A? Kasi pag sinabing CKD5, wala nang balikan to. Andun ka na. Okay? Dialysis ka na. So, amazed ako. Ang katawan natin is so amazing. Hindi mo ma-imagine bakit. No? Nagre-recover ang katawan natin. Kaya, please, help your body, help your health recover. So, more of lifestyle change. Kaya ang CKD can be treated with lifestyle change. So, kahit na nagda-dialysis kayo, kahit na anong stage kayo, improve what you eat, do fasting and exercise. Hindi ibig sabihin, hindi na kayo pwede mag-exercise, palakasin ng katawan. No. You need to do that if you want to recover. Okay? If you have any question, please, share this live. Baka may mga naglo-low carb na may CKD, mabasa to, and magkaroon sila ng motivation to improve more. Okay? So, lahat na may diabetes, lahat ng mga hypertensive, lahat ng mga obese, pwedeng magka-CKD. So, please share this. Maiwasan natin para yung 7th leading cause, CKD, maging 10th, maging 15th, maging 20th, hanggang sa high. Okay? 7 million ang merong CKD sa Pilipinas. And, alam nyo ba na marami pa ang hindi nakakaalam na meron silang CKD. Okay? Kasi hindi pa nakikita ang mga simptomas, mga senyales. Okay? Pansinin nyo, bakit kabi-kabila ang tayo ng mga dialysis center? Kasi hindi na kayang i-accommodate sa dami ng mga pasyente yung nagda-dialysis. Okay? So, ingat po tayo.